Amen. Singing is good. Amen. But again, as usual, there is no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Kaninang umaga po, we heard about how to train up a child in the way he should go. Na wag dapat ihiwalay sa puwitan ng bata ang pamalo. This afternoon, I'm excited once again to hear what we have from the Lord. Amen? Yung ating preacher po, hindi po ito bago sa atin. If I'm not mistaken, he's the first mission pastor to be sent out by CSI sa Baguio City. Siya ay kasabay ko in the days of old, the CSI of old, 1995. Dumating ako ng January, I think dumating siya in December, 1 month before or 1 month after ako dumating. Kasabay namin ni Brother Al and ni Brother Willie, Brother Joe. And I'm glad na nakita natin yung katapatan sa Panginoon. Sabi niya kanina, if not for the Word of God, if not for the discipline of the Word of God, nasaan kaya siya? Totoo po yan. Because I have seen His growth by the grace of God in the ministry. Amen? Church, hindi po siya iba sa atin. Let's all rise as we welcome once again to the pulpit, Pastor Ronnie Jaramillo. Amen, amen, amen. All right. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Ako po nakarating sa church, halos the same month po kami ni Sir Roy. January po kami parehas. Alam ko, linggo lang ang pagitan namin eh. Ano ko sa first week? Second Sunday ako. Ako sa first week ng January. Amen. 1995. Kaya isang linggo lang pagitan namin ni Sir Roy, pero pwede magpastor yun. Pero ako natutuwa talaga kasi, alam nyo, inabot namin ni Sir Roy nung ang ating simbahan ay bilang mo pa lang sa daliri ang mga miyembro. Totoo po yun. Kaya, I'm always blessed and excited to be here. Every time nasasabihin ako ni Pastor, RJ, ikaw muna. Sabi ko, yes sir. At nakakatuwa. Kagabi nga, natutuwa ako doon sa meeting ng mga ushers. Sabi ko, biro mo itong mga kalalakihan na ito. Ganon sila ka-dedicated sa kanilang ministry. Lalo na pagka yung mga ibang kabataan doon ay maging tunay pa na lalaki talaga. Totoo, natutuwa talaga ako. Tumatahimik lang ako pero there's joy in my heart na makakita ka ng mga ganong kalalakihan. Pero marami pang kalalakihan na wala doon kahapon. Kaya maganda mahamon din kayo. Hindi kayo magsisisi pagka kayo naglilingkod sa Panginoon. Opo. Alright, sige, dito po tayo sa 1 Kings chapter 17. I know everybody, most of us, ay familiar tayo sa istoryang ito. 1 Kings, ang 1 Kings ay katabi po ng 2 Kings. Opo, sigurado po yan. Hindi kayo maliligaw. Lalo na yung mga 4th year na nasa PSS. Okay, nandiyan na po ba kayo? Amen. Katuwa. Alam nyo, maalala ko, BNS, hapon, kukunti pa lang kami. Pero alam nyo, talaga namang kanina nag-uusap kami ni Sir Noel. Wala kaming ibang usapan nung araw, kundi soul winning, soul winning, soul winning, soul winning. Halos lahat ng mga dumadaan doon sa pinagtitipunan natin nung araw, sa BNS, walang dadaan doon na hindi mawuwin. Opo. Talagang bilangan talaga ang soul won, ang soul winning pagka araw-araw. Kaya doon pinagpala ang ating simbahan. Kaya huwag tayong aalis sa ganong paraan sapagkat doon tayo pinagpala ng Diyos. Opo. Sige po, nandiyan na po kayo. 1 Kings chapter 17. Ako na lang po magbabasa para hindi kayo mapapagod. Ano po? Para kasi pag pagod kayo, pag upo nyo, tulog ka agad. Yan ang... Ewan ko ba bakit pampatulog yung boses ng pastor.
Alright, verse number 1, sabi dito, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, mamaya papakilala ko po sa inyo si Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years. But according to my word, and the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, that I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. Ano napansin niyo? Walang lunch. Oh. Morning, evening. Kaya makita nyo, habang ini-imagine ko kung anong itsura ni Elijah, talagang maskulado ito. Oh. Hindi siya, bahala na kayo kung anong gusto nyo dagdag doon. Oh. And he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Tagtuyot po ito, famine po ito. And the word of the Lord came unto him, saying, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Alam nyo, isa sa mga napakagandang pag-usapan ay yung attributes ng Diyos. Kaya napakaganda yung Sunday school natin kanina. Alam nyo, pag pinag-aaralan nyo yung attributes ng Diyos, makikilala natin sino ang Diyos. Opo. At pag nakilala nyo ang Diyos, nakilala natin na lubusan, kapatid, hindi mo iwanan ng Diyos. Bakit? Kasi wala nang katulad ang Diyos. Opo. Kaya ngayon pong hapon, pag-uusapan po natin God's excellent attribute. Yung excellent attribute ng Diyos, yun ang pag-uusapan natin. Do you believe that the attribute of God is excellent? Do you believe that God is excellent? God is excellent. Oo. Ay sasabihin ko sa inyo, napakasarap magkaroon ng Diyos na katulad ng Diyos natin. Katulad ng Diyos ni Elijah. Katulad ng Diyos ni Pastor Hill. Amen? Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa mga anak nyo ngayon pong hapon. Salamat, Panginoon, na merong mga nagmamahal sa inyo, katulad po ng mga anak nyo po dito sa CBBC, CSI, Fort Bonifacio. Salamat po, Panginoon, na meron kaming pastor na ipinapakilala sa amin ang Diyos ni Elijah. At dalangin po namin na hindi kami magsasawa na kikilalanin ng lubusan kayo na Diyos ni Elijah, na siyang magiging Diyos din namin at Diyos namin. Panginoon, bigyan niyo kami ng pangunawa sa lahat ng aming po maririnig. At bigyan niyo kami ng pusong mapagpakumbaba. Meron din po kami mga bisita ngayon pong hapon. Iligtas niyo po sila. At sila po ay maging obedient in water baptism of God. At patawad po sa aming mga kasalanan, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, sige, you may be seated. Now, dito sa pag-uusapan po natin yung God's excellent attribute or the excellent attribute of God.
Napakaganda po mga kapatid. Pag sinabi nating attribute, yung pong characteristic ng Diyos, yung pong feature ng Diyos, yung pong quality ng Diyos, yung pong peculiarity ng Diyos. I hope nakikinig tayo lahat. Yung special na quality ng Diyos. Now, when we say excellent, is perfect. It means first class. It means superior. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang Diyos natin is an excellent God? Amen? Ang Diyos natin ay excellent. Ang Diyos natin mga kapatid ay perfect. Amen? At dito, makikita natin dito na ang Diyos sa pagkakataong ito ay makikita natin yung napaka-excellent na mga attributes ng Diyos. At nais ko po na siyang ating makita ngayon pong hapon. Now, dito sa binasa natin, everybody knows or most of us, we know Elijah. Elijah, anong ibig sabihin ng Elijah? Elijah means, tinawag po dito mga kapatid, and Elijah the Tishbite. Elijah the Tishbite. What the word Tishbite mean or means? Tishbite, it means it turning to someone or something. It turning to someone or something. Or it turning to someone or something for help or protection. So makita niyo po si Elijah, I hope nakikilala natin unti-unti. Amen? Siya po ay tinawag na Tishbite. It means a help. It means protection. A source, kaya nga ang ibig sabihin kapatid, yung Elijah is God of Jehovah. God of Jehovah. Or my God is the Lord. My God is the Lord. It means a source of help or strength. Kung sa Tagalog, mga kapatid, ay dulugan, takbuhan, humihingi ng tulong. Do you believe, mga kapatid, na pagka ikaw ay man of God, ikaw ay dulugan ng mga mananampalataya? Kinig tayo, amen. Mamaya makikita nyo po dito, mapapatunayan po natin, mga kapatid, na itong si Elijah talaga, pag tinawag siyang Tishbite, it means God of Jehovah, or my God is the Lord. It means, ito po siya talaga ang ginagamit ng Diyos for a help or protection. Sipin niyo mga kapatid, yan po ang pastor, yan po ang propeta ng Diyos. The word Tishbite use Jehovah as His title. Now this time, mga kapatid, ito po'y, that time ang hari po dito ay si Ahab. Kilala niyo, alam niyo ko, para makilala natin si Ahab, sabi ng Bible dito ay, si Ahab ay isang hari na napakasama. Sabi nga ng Bible dito sa chapter number 16, sabi ng Bible dito ay, and Ahab, verse number 30, the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Sipin mo kapatid, ganun ka-evil itong si Ahab. At kung gaano ka-evil kasama si Ahab, mas masama pa yung kanyang asawa. Sino yung asawa niya? Jezebel. Jezebel. Sabi nga ng Bible dito, and Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger in all the kings of Israel that were before him. So imagine kapatid, na hari ng Israel, bansa ng Diyos, pero napakasamang hari. Masama na ang hari, masama pa yung misis niya. So nagalit ang Panginoon.
Kaya nagkaroon po ng famine sa pagkakataon pong ito. Sabi ng Bible dito ay walang rain, walang hamog, walang ulan. Isipin niyo yun, ha? Walang hamog, walang ulan, ilang taon. So tagtuyot talaga. Oo. Sabi ng Bible dito, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. At ang sabi ng Biblia dito, sapagkat ito ay famine, walang hamog, walang ulan. Isipin niyo, kapatid, ibig sabihin, walang mabubuhay na kahit anong tanim. So talagang taghirap. Pero sabi ng Bible dito kay Elijah, pumunta ka doon sa lugar ng Cherith. Punta ka doon. Get the hands and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Doon ka muna, sabi ng Panginoon sa kanya. So, pumunta doon si Elijah. Sabi ng Bible, and it shall be that thou shalt drink. Makita nyo, pagka ang Diyos nag-uutos siya, ay hindi ka uutusan sa isang bagay na hindi, wala mo nang hinanda ng Diyos para sa iyo. Yan ang maganda sa Panginoon. Before God command us, He prepared for everything for us. Everything for us. Yan ang napakaganda dyan eh. Bago ka ikuman ng Diyos, na i-provide na ng Diyos yung pangangailangan mo. Kaya napakaganda na ang Diyos sundin natin. Come on, amen. Huwag mo na kayo matulog. Mama na kayo matulog. And then, tingnan natin. Ano sabi ng Bible dito? Sabi ng Biblia, and it shall be that thou shalt drink of the brook. Uminom ka doon. And I have commanded, di ba maliwanag ito? May inutusan na siya o uutusan or whatever mga kapatid, pero naniniwala ako nakausap na ng Diyos, handa na lahat. Sumunod lamang si Elijah. And I have commanded the ravens to feed thee there. Sino magpapakain? Ravens. Ha? Ibon. Ibon ang magpapakain. Ibon ang gagamitin ng Diyos. Mga kapatid, pagka ang Diyos nag-utos, sumunod lang tayo, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay lahat pwede niyang gamitin. I hope nakikinig tayo, amen. Lahat pwede niyang gamitin. Ha? Huwag ka na magtanong, Panginoon, anong gagamitin? That is not your business. Ang business natin bilang mga anak ng Diyos, sumunod lamang. So, Elijah, he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. Punta siya doon. So, ang unang gusto ko makita natin dito, mga kapatid, yung pagiging omniscient ng Diyos. God's omniscience. Yung pagiging omniscient ng Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos hindi mo kailangan turuan. Sapagat ang Diyos ay marunong sa lahat. Naniniwala ba kayo dyan? Amen? Ang Diyos hindi kailangan turuan, kundi ang Diyos, ang kailangan natin sa Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya sapagat ang Diyos ay marunong sa lahat. And He knows everything. Ituloy natin. So sabi ng Panginoon, Elijah, pumunta ka doon sa ilog ng Cherith at doon ka muna at may uutusan ako na uwak at siyang magpapakain sa iyo. So, Elijah went and did according
unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. So, nandoon na siya. Sabi na Biblia dito, and the ravens brought him bread. Nagdala na ng tinapay. Malinaw ba mga kapatid? Isipin nyo, ang pagkakataon na ito ay tagtuyot. Taghirap. Ha? Pero, sabi ng Panginoon kay Elijah, punta ka doon, pakakainin kita sa pamamagitan ng uwak. So dinalhan siya, mga kapatid. Tandaan nyo, hindi lang isang pirasong uwak ito. Look at the word, ravens. Plural. Ibig sabihin, merong siguro 5, siguro 10. And then sabi ng Bible diyan, ang dala-dala nila ay flesh. Amen? Bread and flesh. Bread and flesh. Anong ibig sabihin? Sariwang tinapay at sariwang karne. Kapatid, naniniwala ako na ang Diyos hindi niya pakakainin yung anak niya ng tira-tira. Come on, amen? Hindi niya pakakainin si Elijah ng hindi sariwa. But the question is, saan kaya nanggaling yung mga karne na sariwang-sariwa, hindi ito dumaan sa refrigerator? Maaring bagong katay, sariwang-sariwa sapagkat wala pa namang refrigerator nung araw. Baka mainit pa yung tinapay. Amen. I believe, kapatid, alam nyo kung saan galing to, wala man nakalagay dyan. But I believe, galing ito sa palasyo ni Ahab. Sariwang mga karne. Sariwang mga tinapay, baka mainit-init pa yung tinapay. Kapatid, hindi ka pakakainin ng Diyos ng tira-tira. Bigyan ko kayo ng ebidensya, mga kapatid. Nakita nyo ang Diyos nung nagbigay siya ng instruction kay Moses, sabi niya, kakain kayo ng mana, pero maghuhulog. Sabi niya, ang kukunin nyo lang yung kaya nyong kainin maghapon. Yung iba, matatakaw. Ha? Kumuha para kinabukasan. Ano nangyari? Inuod na bubulok. Hindi ganun ang instruction ng Diyos. Sabi niya yung kaya nyo lang kainin sapagkat kinabukasan, maghuhulog na naman ng Diyos ng fresh na mana. Ganun tayo ka-special sa Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pakakainin ng tira-tira. Gusto ng Diyos, mga kapatid, pagka siyang nagpakain, fresh lagi. Kung kakain si Elijah, sariwang, hindi ko alam kung anong luto. Kapatid, yung karne na yon at hindi ko alam kung anong pagkaluto yung tinapay. Basta alam ko, kapatid, sariwa yun, hindi yun panis. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? At ang sabi ng Bible dito, kumakain si Elijah, morning! Baka sabi niya, Elijah, wake up! Ha? Nakahanda na yung mga karning ulam mo. Pagkain mo. Nakahanda na rin, nandyan na rin yung tinapay na sariwa. Wala pang malunggay bread nung araw. At ang sabi ng Biblia, and the bread and the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. Ano kayang pakiramdam, mga kapatid, pag ganun lang ang kain mo? Umaga, gabi, simula ngayon, tanggalin na natin yung lunch natin. Kaya nyo ba yun? Ha? Huwag, di natin kaya. Di kaya. At sabi ng Panginoon, alright,
doon ka na lang uminom sa Brook Cherith. Amen? Alam nyo ba, sariwa din. Ha? Wala pang nagdi-deliver ng tubig nung araw, sariwa from Brook Cherith na tubig. Amen? And he drank of the brook. Verse number 7. And it came to pass, after a while, pagkalipas ng mga araw, that the brook dried up. Mamaya-maya, siguro nag-i-enjoy na si Elijah. Umaga, may mga karne. Umaga, may mga tinapay, sariwa lahat. Tapos iinom na sariwang tubig sa Brook Cherith. Pero isang araw, mga kapatid, natuyo yung brook. Wala nang mainom. Ha? At ang sabi ng Bible dito, and it came to pass, after a while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Ganong katindi. Walang ulan, walang hamog. Sa makatuwid, mga kapatid, pati yung iniinuman ni Elijah na sariwang tubig, tuyo na rin. Tuyot na. Ha? At alam nyo, sabi ng Biblia, and the word of the Lord came unto him, saying, Arise! Arise! Elijah, umalis ka na dyan! You know the word brook, you know the word Cherith means? Cherith means, ang ibig sabihin po yan, mga kapatid, ay cutting or separation. Now, makinig po tayo. May mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, na kinakailangan nating hiwalayan. I hope nakikinig tayo, mga kapatid. May mga bagay o maraming mga bagay sa buhay natin na pag sinabi ng Panginoon, humiwalay ka na dyan, umalis ka na dyan. Bakit? Kasi wala ka nang mapapala dyan. Bakit nasabi ko na wala kang mapapala dyan at dapat kang sumeparate na dyan, humiwalay ka na dyan? The Brook Cherith was dried up. Tuyo na. Hindi ka na makakainom dyan sapagkat tuyot na. Humiwalay ka na dyan. Kaya mga kapatid, pagka ang Diyos na nagdeklara, umalis ka na dyan, humiwalay ka na dyan, hiwalayan mo na sapagkat pag hindi ka humiwalay dyan, mamamatay ka. Wala ka nang maiinom. Mga kapatid, pakinggan nyo na maigit to. Hindi po lahat ng bagay sa buhay natin sa mundong ito ay forever. May mga bagay sa buhay natin na pinapayagan ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos katulad ng Brook Cherith. And Brook Cherith was dried up. Pinakamaganda, mga kapatid, yung brook, hindi yun eternal. Pero ang Diyos, eternal. Matutuyo yung brook, pero ang Diyos kailanman hindi matutuyuan. Kaya wag tayong umasa masyado sa mga brooks natin. Amen. Ang pinakamaganda na asahan natin is the God of Elijah and the word of the God of Elijah. Yun ang asahan natin because the God of Elijah is an eternal God. The God of Elijah is an omniscient God. All-knowing ang Diyos. Biro mo, minsan magre-reklamo to. Bigay-bigay ng Diyos, pinapapunta-punta ako ng Panginoon dito. Matutuyo din pala ito. Marunong ka pa sa Diyos. Come on, amen. Ha? Diyos ang nakakaalam. Siyang marunong lahat. Amen. Kaya nga pag sinabi ng Diyos, kaya sabi ni Elijah, sabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, arise! Elijah, iwanan mo na yung brook mo, wala ka nang mainom dyan. Mga kabataan, iwanan nyo na yung brook nyo.
Wala kayong mapapala dyan. It's time to arise at iwanan mo na yan sapagkat wala ka nang maiinom dyan. Ang asahan natin, kapatid, hindi yung brook because the brook is not eternal. But the word of the Lord is eternal. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Kaya makita mo si Elijah, napakagaling to si Elijah, mga kapatid. Wala siyang ibang batayan sa kanyang buhay, kundi sunod lang ng sunod sa Panginoon. Amen! Kaya magandang makita natin dito, mga kapatid, don't trust the brook. It is temporary. Amen! But trust the word of the Lord because it is eternal. Ayop nagkakaunawan tayo, mga kapatid. Huwag kang masyadong magtitiwala sa brook mo sapagkat pwedeng matuyo yan. Pwedeng maubusan yan ng tubig. Kaya pinakamagandang batayan natin sa buhay natin, basehan natin, foundation natin sa buhay natin araw-araw, hindi, kapatid, yung mga temporal na bagay, kundi yung salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Diyos, kapatid, hindi mo pwedeng pag-iwalay yun. Yung Diyos at ang salita ng Diyos, same is eternal. Amen! Sinabi ng Panginoon, umalis ka na dyan, umalis ka na dyan. Nakikinig tayo, amen. It's time to arise, it's time to get up, it's time to stand up and arise. Umalis ka na dyan, amen. Iwanan mo na yan. Sabi ng Panginoon kay Elijah, iwanan mo na yan, wala ka na mapapala dyan. Dry na. Amen. Tuyot na. So Elijah arise. He arose. Sabi niya, get thee to Zarephath. Get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon. And dwell there, behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Wow. Meron akong kausap ulit na babae doon, balong babae. Siyang magsusustain sa'yo. Ha? Nakikinig tayo, mga kapatid? Makita nyo ang Diyos, mga kapatid, hindi lamang siya omniscient na Diyos, siya rin po ay omnipotent na Diyos. Nakikinig tayo. Isipin nyo, kapatid, God was talked to the widow woman before Elijah came to the widow woman. Nakuha natin, mga kapatid. So makita natin dito, ang Diyos, alam niya yung ginagawa niya. Walang pagkakataon sa buhay, kapatid, na hindi alam ng Diyos ang ginagawa niya. At hindi lamang yung, mga kapatid, God knows He is an all-knowing God. Come on, amen. Pangalawa, mga kapatid, He is an omnipotent God. Ang Diyos natin ay all-powerful. Amen? All-powerful. So sabi ng Panginoon, punta mo yung babae na yon. Pinuntahan ni Elijah, pinuntahan niya, at ang sabi ng Panginoon, siya ang magsusustain ng iyong pangangailangan. The word sustain, it means to feed. Siya magpapakain sa iyo. Then sabi ng Bible dito, natagpuan na niya yung babae. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Sabi niya, pwedeng lutuan mo muna ako at painumin mo ako. At ang sabi ng Biblia, as she was going to fetch it,
he called to her and said, "Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand." Ipagluto mo ako. At ang sabi ng Bible diyan, and she said, sabi ng balong babae, "As the Lord thy God liveth, I have not a cake." Sabi niya, wala na. Kundi sabi niya, wala akong cake, wala nang pagkain, but a handful. Ano ibig sabihin ng handful? Sa Ilocano, isang dakot. Yeah, isang dakot. May isang rakem. Isang dakot na lang. Of meal in a barrel. Isang dakot na lang ito. And a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Sabi niya, isang dakot na lang ito. Dalawang panggatong na lamang ito. Pag niluto ko, kakain kaming mag-ina, kasunod nito, kamatayan na. Wala na. Oh, I like what Elijah said. Verse 13, ano sabi niya? And Elijah said unto her, "Fear not." Wow, amen. Sabi ng Diyos kay Elijah, kay sa balong babae, huwag ka matakot. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for me, for thee, and for thy son. Sige, gawin mo muna. Huwag kang matakot. Sundin mo lang yung sinasabi ko. Lutuin mo yan, dali mo sa akin, pagkatapos, kakain kayo, at kasama yung anak mo. Sundin mo lang yung sinasabi, wala kang dapat ikatakot. Ito na. Verse number 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste. Shall not waste, it means consume, perish, cease. Neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Hindi yan mauubusan. And she did according to the saying of Elijah. At ginawa niya yung utos ni Elijah na mula sa Diyos. And she and he and her house did it many days. Woo! And the barrel of meal wasted not. Amen. Neither did the cruse of oil fail according to the word of the Lord. Is it the word of Elijah? Hindi po. The word of the Lord, which he spake by Elijah. Amen. Nakikinig tayo mga kapatid. Ano makikita natin dito? Number 1, yung omniscience ng Diyos. Number 2, kapatid, yung omnipotence ng Diyos. Number 3, yung God's unlimited provisions ng Diyos. Nakikinig tayo, amen? Kapatid, pag sinabi ng Diyos, wala tayong dapat katakutan. Kundi dapat matakot tayo pag hindi natin sinunod. Isipin nyo, kapatid, walang kaalam-alam si Elijah kung anong sitwasyon ng balong babae. Pero be sure, kapatid, alam ng Diyos ang sitwasyon ng balong babae. Because God is an all-knowing God. Amen? Pero nalaman na lamang ni Elijah nung nandoon siya. Isang last meal na pala yun. Pero sabi ni Elijah, huwag kang matakot.
Sundin mo yung sinasabi ko. Lutuin mo, kumain ako, pagkatapos kakain kayo. Why Elijah first? Come on, amen? Why Elijah first? Because Elijah is the man of God. He is the representative of God. Unahin mo, sundin mo yung sinasabi ko. Sinunod niya, kapatid. Kapatid, makinig kayo. Kung wala doon si Elijah, sa palagay niyo po, mga kapatid, magsusurvive pa kaya yung babae kasama yung kanyang anak niya? Kapatid, hindi ho magsusurvive yon. Nakikinig tayo, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, alam niyo ba, salamat sa Diyos na kahit anong sitwasyon, kayang mag-produce, kayang mag-provide ang Diyos kahit sa panahon ng tagtuyot sa buhay natin. Ganon ka all-powerful ang Diyos. Kapatid, hindi mauubusan ng Diyos. Maraming matutuyo, pwedeng matutuyo sa buhay natin, pero ang Diyos kailanman hindi matutuyo. Hindi siya matutuyuan. Alam niyo ba, ano sabi ng Bible dyan? Sabi ng Bible dito, sabi niya, arise, verse number 9, get thee to Sarifat. Ano yung ibig sabihin ng Sarifat? Refining. Ano sabi ng Bible dito? Which belongeth to Sidon. Alam niyo ba yung Sidon? Lugar ni Jezebel yan. A wicked woman. Naniniwala ba kayo, kapatid, na kaya tayong pakainin ng Diyos kahit sa kalagitnaan ng mga wicked na mga tao? We are in a wicked world. Pero ang Diyos patuloy tayong pinapakain. Patuloy na sinusustain ng Diyos yung ating pangangailangan. Yan yung Diyos na meron tayo. Kaya wala tayong ibang gagawin, mga kapatid, kundi let's learn to obey and obey, obey and never complain before God. Come on, amen. At hindi natin alam, kapatid, sumunod lang tayo ng sumunod ng Diyos. Alam nyo, nire-refine niya yung ating pananampalataya. Nililinis niya, inaayos niya hanggang sa isang araw, mga kapatid, yung ating pananampalataya ay isang ginto na pananampalataya. Kaya ang kailangan nating matuto kahit saang lugar. Pag sinabi ng Diyos, kahit napapalagiran ka ng mga wicked na tao, pag sinabi ng Diyos, itong gagawin mo, dapat nating matutong sumunod. Come on, amen! Yan ang kailangan natin, mga kapatid, na matutunan sa Panginoon. Kahit anong lugar, kahit anong sitwasyon, let's learn to obey God. Yung buong-buo ang pagsunod natin sa Diyos. Akalain nyo, kapatid, mamamatay na sana yung mag-ina, pero dahilan sa utos ng Diyos, kapatid, dahilan sa pagsunod ni Elijah, yung balong babae mamamatay na sana, pero sa kalagitnaan ng tagtuyot, natulungan yung mag-ina. Kapatid, hindi mauubusan ng Diyos. Pakinggan nyo to. Ilang isda kaya sa buong mundo? Come on, amen? Kaya nyo bang bilangin ang buong isda sa buong mundo? Ilang hayop sa buong mundo? Ilang ibon sa buong mundo? Ha? Sabi nga nila, mga kapatid, pagsama-samahin natin yung mga mayayaman at pinakamayayaman sa buong mundo. Tawagin mo si Bill Gates. Tawagin mo yung lahat ng mga mayayaman. Si Atong Ang, tawagin mo na. Si Mr. C, tawagin mo na. Ha? Yung mga taga-DPWH, tawagin mo na rin. At sabihin mo sa kanila, lahat nyo na mayayaman sa buong mundo, pwede bang pakainin nyo lahat ng mga ibon sa buong mundo? Ibon lang.
Huwag na muna kasama yung mga animals. Yung mga kambing, yung mga kalabaw, huwag muna yon. Ibon lang. Sa buong mundo, maaring kaya nilang pakainin just for one day. Pero baka sa pangatlong araw, hindi na nila kayang pakainin yung mga hayop. Naunawan niyo ko mga kapatid? Pero naiisip nyo ba na ang Diyos simula nung unang create ng Diyos? Sama-sama lahat yan. Yung ibon, yung isda, yung hayop, mga kapatid, lahat ng creation ng Diyos, simula noong unang pag-create ng Diyos, lahat ng kanyang creation, hindi ba kayo nagtataka na hanggang ngayon, sinusustain ng Diyos lahat ng pagkain? At hindi nauubusan ng Diyos. At kailanman, mga minamahal, hindi mauubusan ng Diyos. Pinapakain pa rin ang Diyos lahat ng create ng Diyos. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagtitiwala sa Diyos? Wow! Amen! Yung mga ibon, ilang libo, ilang milyon, ilang trilyon yan, kapatid, napapakain ng Diyos. Ilang trilyon yung mga isda sa dagat, napapakain ng Diyos. Ilang trilyon yung mga hayop na yan, kapatid, ilang bilang na, pero nakakakain yan na maayos, pinapakain ng Diyos na napakayaman. Tanong, kailan naubusan ng Diyos? Woo! Amen! Kailan naubusan ng Diyos? Ilang isda sa dagat. Amen. Pero hindi nauubusan ng Diyos para pakainin sila. Nagkakaunawaan ba tayo? Ikaw pa kaya nang sabi ng Diyos, masigit ka sa sparrow, masigit ka sa ibon sa parang, ikaw pa kaya na hindi kayang pakainin ng Diyos? Na minahal ng Diyos, He gave His only begotten Son to love us, to love you, to love me, to love us. And His love is an everlasting love. Hindi ka pa kakainin ng Diyos. Yung isda nga, hindi sinabi ng Panginoon na I love you. Ikaw sinabihan ka ng Diyos, for God so loved the world. Kaya lang ang nakakapagtaka, mga kapatid, bakit ayaw natin sundin ang Diyos? Di ba? Kailan ba natuyuan ng Diyos? Yung brook cherry tuyo na, pero ang Diyos hindi. Kaya wag kayong masyadong umasa sa mga business ninyo. Pwedeng matuyo yan. Pero ang Diyos hindi matutuyo. Wag kang masyadong magtiwala sa business mo, kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos ni Elijah. Pag sinabi ng Diyos, iwanan mo yung brook mo, umalis ka na dyan. Amen. Minsan tininyo, kapatid, mas binibigyan natin ng halaga, kapatid, yung business natin kaysa pumunta sa church Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, at mag-involve sa gawain ng Diyos. Kapatid, matutuyo lahat ng bagay na nakikita natin. Hindi yan eternal. Pero yung Diyos natin ay eternal. Yung salita ng Diyos ay eternal. Woo! Amen! Yung Diyos natin, kahit ilang taong ka sa mundong ito, hindi matutuyo ang resources ng Diyos. Kaya kang pakainin ng Diyos. At pag pinakain tayo ng Diyos, basta susunod lang tayo, sariwa ang pinapakain ng Diyos sa atin. Biro mo yung magina. Anong sabi ng Bible dyan? Sabi ni Biblia, and she went and did according to the saying of Elijah, and he, yung anak niya, and her house did eat
many days. Sa panahon ng famine yon. Oh, amen. Tama yung sinasabi ng Apostol Pablo. Alam niyo, sabi ng Biblia, let's go to Philippians 4:19. Favorite natin ito. Tama? Paborito natin ito eh. Philippians 4. Ano sabi ng Bible dyan? Philippians 4:19. Ano sabi ng Bible dyan? But basahin natin lahat. Come on, everybody read. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ano sabi niya? But my God. Amen. But my God shall supply all your need. Nauunawaan niyo ba yung salitang shall? Sa mga magagaling sa English, sa grammar, alam niyo kung anong ibig sabihin ng shall? Ikaw, Brad, anong ibig sabihin? Sa grammar. Ang tawag po dyan na auxiliary verb. Tama? Anong ini-express ito? Used to express what is inevitable or seems likely to happen in the future. Anong ibig sabihin ng inevitable? Hindi maiwasan, hindi mailagan. Kaya nga pag sinabi ng Diyos, but my God, sabi ni Paul, shall supply. Tumutukoy ito in the future. Ibig sabihin, kapatid, nandito ka pa lamang, alam na ng Diyos na hanggang sa kinabukasan, may makakain ka. Samantalang tayo, isip tayo ng isip, anong kakainin ka bukas, hindi muna ako magsisimba. Ikaw na lang muna, brother, sister. Sabi ng Biblia, kung susunod tayo sa Panginoon, but my God shall. Amen. The word shall used to express what is inevitable or seems likely to happen in the future. Kapatid, ang Diyos napakaganda, kapatid. Alam niya kung ano mangyayari bukas, pero ikaw at ako hindi natin alam. Alam ng Diyos kung ano mangyayari sa atin next week, pero ikaw at ako, parehas nating hindi alam. Alam ng Diyos kung ano mangyayari after 10 years, after 20 years, after 100 years, after ilang taon man yan. Kaya nga ang Diyos may plano siya sa atin from eternity past, present, into eternity future. Di ba napakaganda ang Diyos? May plano siya sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Pero ang nakakaya, wala ka malang plano sa Diyos. Wow! Amen! At ang plano ng Diyos sa iyo, hindi po good for 10 years, hindi po That's the plan of God. Yan yung plano ng Diyos sa atin. Kaya nakakahiya mga kapatid, pagka yung pagiging choir member mo pag may okasyon lang, pang old-fashioned Baptist revival lang yung ministry ko. Samantalang ang Diyos, eternity ang plano ng Diyos sa atin. Amen! At hindi doon nagtatapos na itong mag-inang ito. At kasama po yung mga kasambahay nila, nakakain, hindi naubusan. Good night. Alam mo, masarap naranasan ng balong babae. Di ba? Last meal. Pero hindi niya pinagdamot kay Elijah. Maring sinasabi natin, Pastor! Last money ko na to.
Pero pag yan, kapatid, ibibigay mo sa Panginoon, hindi yan last money. Pwedeng hindi ka maubusan. Kunin lang natin yung conviction ng widow woman. Amen! Naalala niyo yung batang lalaki, yung lad? May dalang 5 barley loaves and 2 dilis, 2 small fishes. Alam niyo ba yung barley loaves nung araw? Yan po yung tinapay ng mga mahihirap sa panahon na ito. Ibig sabihin yung bata, mahirap yun. Pero nung hiningi, kapatid, ng mga apostles at ibinigay niya, hindi niya sinabi na pwede bang 2 lang o 3 lang, akin naman yung yung 2 or akin yung 1, 4 lang kunin niyo. Ibinigay lahat. Amen! Ibinigay lahat! Pero imagine mga kapatid, mula sa 5 tinapay, 2 maliit na isda, libo-libo ang napakain mula doon sa kapiranggot na bagay. Kaya nga kung uunahin natin na sundin ang Diyos, ibibigay muna natin ang Diyos sa Diyos, kapatid. God can multiply. Sapagkat ang Diyos hindi mauubusan. Ilang taon na ba ang buong mundo? Pero mga kapatid, ilang henerasyon na po ang dumaan. Nakikinig ba tayo lahat? Pero kailanman hindi pa nauubusan ng Diyos. Oh, amen! Kaya masarap magtiwala sa pagiging omniscient ng Diyos. Masarap magtiwala, mga kapatid, sa pagiging omnipotent ng Diyos. Masarap magtiwala sa unlimited provisions ng Diyos. Ano pa? Makikita natin dito yung God's impossibility. Naniniwala ba kayo na walang imposible sa Diyos? Balikan natin yung text natin. Pagkatapos kumain, hindi na ubusan ng mag-ina. Dumating sa punto, kapatid, in verse number 17, nagkasakit yung anak ng balong babae. And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick. And his sickness was so sore that there was no breath left in him. In other words, namatay. Lumapit ulit yung widow woman kay Elijah. And she said unto Elijah, "What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son?" And she said unto her, "Give me thy son," sabi ni Elijah. And he took him out of her bosom and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord, and said, "O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son?" And he stretched himself upon the child 3 times, and cried unto the Lord, and said, "O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come unto him again." Pinagpray ni Elijah. Wala nang hininga yung anak ng balong babae. And the Lord heard the voice of Elijah. Whoa, amen. And the soul of the child came into him again, and he revived. Kapatid, sasabihin ko sa inyo, pag sumunod lang tayo sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Woo! Amen! Ito patay na binuhay pa ng Diyos.
Come on, amen! Kaya ang pinakamaganda, wala tayong ibang dapat matutunan kundi sumunod sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Sapagkat sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Wow, amen! Napakasarap maranasan yung pagiging walang imposible sa Diyos. Sabi ng Bible, but Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Mark 10:27, and Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. Luke 1:37, paborito natin ito lahat. Hindi po ba? For with God, nothing shall be impossible. Yeah, amen. Luke 18:27, and he said, the things which are possible with men are possible with God. Isipin niyo ito, kapatid. Kung wala si Elijah sa babaeng ito, doon pa lang sa kapatid sa pagkain, patay na sila. Ha? Pero isipin nyo, siguro nagtataka yung mga kapitbahay ng widow woman, bakit tong babaeng ito malusog pa rin? Amen? Bakit yung anak niya may pagkain pa rin, yung buong bahay nila may pagkain? Bakit yung langis nila, hindi sila nauubusan? Yung mga kapitbahay, walang-wala na. Pero sila hindi nauubusan. Alam niyo bakit? Sapagkat may Diyos na sinunod ng balong babae. At sinunod ng balong babae yung sinasabi ni Elijah. And who is Elijah? The man of God. Ha? Minsan pagka lagi natin naririnig si pastor, parang mas magaling tayo kay pastor. Kinig tayo mga kapatid. Alam nyo ba dun sa dulo ng chapter, pakinggan nyo to. Let's go to verse number 23 and 24. Nung nabuhay na yung bata. And Elijah took the child and brought him down of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, see, thy son liveth. Tingnan niyo kung ano sabi ng babae. Ano sabi ng babae? And the woman said to Elijah. Anong sabi ng babae? Now by this I know that thou art the man of God. And the word of the Lord in thy mouth is truth. Kapatid, ang matutunan natin, ilang taon na tayo nakikinig sa pulpitong ito, kapatid. At alam naman natin na dito galing ang mga pinipreach ni pastor sa atin. Pero ilan dito ang sinunod natin? Kapatid, kung sinunod natin ito, sana hindi na tayo nanatili sa isang kalagayan at pagkakataon sa buhay natin na tuyo. Sana mga kapatid, hindi tayo namatayan. At ang maganda dito, na marami pa tayo sanang na-experience, naranasan kapatid, na mga ginawa ng Diyos sa buhay natin na napaka-imposible, pero ginawa ng Diyos. Ay, minsan may mga kausap si pastor, kinukwento niya sa atin. Ano sabi niya? Pastor, sana nag-stay na ako sa simbahang ito. Sana noong unang attend ko dito, nagpatuloy na ako. Sana hindi ko na naranasan yung ganito. Sabi nga natin, wala sa unahan ang pagsisisi, nasa huli lagi. Kaya kayo mga kabataan, sana hindi ito napangasawa ko. Di ba? Sana hindi ako. Kala ko kasi mabait tong lalaking ito eh.
Kasi nung kasama ko sa soul winning, akala ko, ang bait-bait nagpuon eh. Marami mga lalaking bait-baitan. Marami ding mga babaeng akala mo, virtuous woman. Yung pala pag ikinasal na ay virtuoso na. Ayaw nang sumunod. Ha? Kala ko, pastor, mabait to eh. Kasi nung pinagpapaalam ko sa inyo, ang bait-bait niya eh. Kaya naawa naman ako, pastor. Ayan, naawa ka, ikaw ngayon kawawa. Oh, maraming ganyan dito. Amen. Naawa siya kasi medyo nagpapakaawa din yung babae. Parang ang amo-amo ng itsura. Hang? Yung pala, pambira, parang tigre. Pero makinig kayo. Hindi papalya ang salita ng Diyos. Amen! Hindi po mag-fail ang salita ng Diyos. Hindi mag-fail ang Diyos. I will never leave thee nor forsake thee. Ay, kinig tayo mga kapatid. Mga kabataan, kung gusto mong maranasan yung buhay ng widow woman na ito, makinig kayo. Hindi po maaapektuhan ang Diyos ng anumang uring famine. Ha? Kita nyo yung babae, ano? Napakapalad tong babaeng ito. Natutong sumunod kay Elijah. Ay, kinig tayo. Kaya alam nyo kung ano naranasan ng babae? Yung omniscience ng Diyos. Yung omnipotence ng Diyos. Yung impossibility ng Diyos. Yung unlimited provision ng Diyos. Ha? Isipin nyo yung sinabi ko kanina. Simula noong creation ng Diyos, ilang libong ibon yan. Ilang libong hayop yan, lahat-lahat mga kapatid, pero napapakain ng Diyos hanggang ngayon. Oh. Wala ka pang bilib sa Diyos. Ha? Nakikinig tayo. Kahit anong ganda ng hanap buhay mo ngayon, pwedeng matuyo yan. Pero ang Diyos hindi matutuyo. O matutuyuan. I hope nakikinig tayo mga kapatid. Kahit naggaano na kalaki ang kinikita ng business mo, sa isang iglap, pwedeng matuyo yan. Pero ang Diyos kailaman hindi matutuyuan. Come on, amen? Ha? Kaya mas maganda mga kapatid, matuto tayong magtiwala sa Diyos ni Elijah. Pag sinabi ng Diyos, umalis ka na dyan, wala nang tubig dyan, alis ka na. Pag sinabi ng Diyos, punta ka doon, punta tayo. Amen. Ha? At hanggat nandyan ang men of God na nagtuturo sa atin, pinakamaganda, mga members ng simbahang ito. Alam nyo, ako tuwing makikita ko si Sir Roy, sabi ko, salamat. At makikita ko ang CSI na ganito na. Ha? Samantalang, naalala ko ilang pirasong full-time lang kami dito. Inabot ko yung 3 lang kami, si Ate Yoli, ako, si Ma'am Muriel. Ha? 3 lang kami. Doon pa sa BNS, magmi-meeting kami Lunes ng umaga. 3 lang kami. Kasi minsan nawala na si Joey. Noong una, 4 kami. Pero nawala, so 3 na lang kami. Alam nyo, hindi ko makalimutan na paulit-ulit na tanong ni Pastor sa amin. Sariwang-sariwa pa sa isipan ko, ilan ang source mo? Ilan ang bisita mo?
Pag wala kang bisita, bakit wala kang bisita? Ito pa ulit-ulit sinasabi ni Pastor, siguraduhin mo na tinawag ka ng Diyos. Ha? Kaya kayo mga full-time, nakikinig kayo mga full-time. Hindi ko sinasabi ito para magmagaling sa inyo, hindi. Magsipag kayo. Ha? Huwag muna kayong pa-cute-cute. Nakakita lang kayo ng mga babae, mga medyo mapula-pula ang lipstick. Tapos parang dumidikit-dikit ka na doon. Para ka mauubusan ng babae. Alam mo, kailangan mong gawin, dinala ka ng Diyos dito para maglingkod sa Kanya. Hindi ka dinala ng Diyos para mambabae. Dinala ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At pagka ikaw ay nagsipag na maglingkod sa Diyos, mararanasan mo yung naranasan ni Elijah, mararanasan mo yung naranasan ng widow woman. Kapatid, alam nyo ba, dumating ako dito, naka-short sleeve, wala akong long sleeve, wala akong necktie, wala akong slacks. Tapos may nagbigay sa akin ng, di ko na matandaan, Sir Roy, yung short sleeve na kulay orange, short sleeve, tapos yung necktie ko, kulay itim na padiretso, tapos putol dito. Oh. Paulit-ulit yun. Yun yung suot ko ng Sunday ng umaga, suot ko ng Sunday ng hapon, suot ko ng Wednesday. Paulit-ulit yun. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng long sleeve. Nagkaroon ako ng necktie. Nadagdagan na yung mga gamit ko. Naranasan ko yung wala pang full-time nung araw. December sa BNS. December. Pambira, sabi ko, dami kong regalo. Nung dumami na, wala na akong regalo. Sabi ko, bakit dumami? Ay, dami kong regalo, pambira. Sabi ko, wow! Sarap maglingkod sa Panginoon. Ha? Sumunod ka lang. Dumating ako dito, batang yagit. Hanggang sa ako'y nakapag-asawa. Hanggang sa, eto sila Misha, katuwang ko na sa ministry. Ha? Meron ba akong puhunan? Wala. Anong puhunan? Sumunod sa Diyos. Diyos na marunong lahat. Diyos na makapangyarihan. Diyos na hindi nauubusan. Diyos na walang imposible. Inisip ko ba na gagamitin ako ng Diyos? Hindi po. Hindi sumagi sa utak ko na magpastor, hindi po. Sapagat nakikita ko nung araw si pastor, sabi ko, di ko kaya yan. Sabi ko sa Panginoon, dito lang ako. Okay na ako dito. Sa todo lang, sabi ko, mas gusto ko yung utusan. Ha? Yung ibang full-time gusto nila yung nag-uutos. Okay na to. Pero hindi ko alam, kapatid, nagagamitin pala ako din ng Diyos. Walang imposible. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Minsan maraming beses ko sinasabi, Panginoon, hindi naman ako magaling. Balubaluktot English ko. Buti na lang, Bible ko, English. Oh. Minsan nakapag-preach ako sa PMA. Grandstand. Sino ba ako? Ha? Naranasan ko na nag-preach doon sa grandstand. Recognition yata ng mga plebo yun. Hindi playboy, plebo. Sabi ko, pambira, sino ba ako? Walang imposible sa Diyos. Susunod lang po tayo. Kaya ngayong gabi, sabi natin sa Panginoon, susunod na ako sa iyo. Tumayo po tayo lahat.
approach God tonight in prayer. Bring your family. Maring iba sa inyo, you are at a junction right now, at the crossroads. Uunahin niyo ba ang ministry o your family? Uunahin niyo ba ang negosyo, yung hanap buhay, o yung pag-attend ng church? Nais natin makita ang miracles of the Lord. And yet, tayo ang nagpapatakbo ng buhay natin. Why not step back? Let God run your life. Submit to God's word. Trust the God that never fails. It has been proven in times past. It is being proven today. It will be proven in the future. Tayo po'y manalangin. Bow your heads. Let's pray. Loving Heavenly Father, I thank you, Lord, for using your man this morning, your man tonight, Pastor RJ, to give us your message. Oh Lord God, maraming salamat sa katapatan niyo. Sa buhay niya, katapatan niyo, Panginoon, yung salita. At katapatan niyo, Panginoon, sa buhay namin. Lord God, there have been times that we would like to run the show in our lives. Forgive us, Heavenly Father. Lord God, there are times we would like to be blessed by you, but we do it our own way. Forgive us, Lord. Maraming beses, Panginoon, we want your presence in our lives, but we don't surrender to you. We don't trust you how we should trust you. Maaari, Panginoon, may mga tatay ngayong gabi who are caught in between. Whether to serve you or to serve his job. Uunahin ang trabaho, uunahin ang ministry. Maaari may mga kabataan dito, Panginoon. Talk to them, Lord God. Manifest yourself to them tonight. Just as you have lifted up Pastor RJ from being a striker to where he is right now. Just as you have kept your promise to Elijah, to the widow of Zarephath, bringing back the son to life, Panginoon. Ang lahat ng pagmamay-ari namin sa buhay na ito will all dry up. But your hand, Lord God, will reach us, nasaan man kami. Help us not to trust in the brook that is now giving us the water. Matutuyo ito, Panginoon. Not unless, Lord God, we trust you fully. Can we say, I have seen the hand of the Lord in my life. Maraming salamat, dakilang Ama. Thank you for sending revival today. The preaching of your word this morning about children, training them up in the way they should go. And tonight, Lord God, the example of the widow of Zarephath. We love you, Heavenly Father. May you be glorified tonight through this church. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen.